Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? For today's video mga kaibon, ang pag-uusapan natin yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang una na tanong sa akin ng kaibon natin, ang tanong, anong preparasyon daw ba ang pwedeng gawin kapag magbibiyak ng proven na breeder? Mga kaibon, na disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung ano ba ang dapat nating gawing preparasyon kapag magbibiyak tayo ng proven na breeder, isa lang po ang dapat nating gawin. Ang dapat nating gawin, ilayo po yung isa. Dapat hindi po sila magkarinigan ng huni or kaya naman hindi po sila magkikita. For example mga kaibon, biniyak mo tapos nandyan lang sila sa malapit, nagkakarinigan ng huni kahit hindi po sila nagkikita. Kapag po narinig ng kak, for example, narinig ng kak yung huni ng hen, hahanapin po yan ng hen. Kapag meron tayong nilagay na bago nilang kapares tapos naririnig pa rin yung huni, hindi po yan makakapag-focus doon sa mga bago nilang kapares. Ito kasing mga alaga natin, loyal po yan pagdating po sa mga kapares nila. Kahit po matagal na natin yan biniyak, kapag po nagkakarinigan ng huni, kapag pinagsama natin yung dalawang yan, magpapares pa rin po yan mga kaibon. Kaya po, isa lang po ang mapapayo ko sa gusto magbiyak dyan ng mga proven na breeder. Dapat po, para mas mabilis natin maipares sila sa mga bago nilang kapares, mas maganda ilayo po natin yung hindi nagkakarinigan ng huni or kaya naman mga kaibon, hindi po sila magkikita para po makapag-focus sila doon sa mga bago nating kapares na nilagay para sa kanila. So yan po ang paraan kung magbibiyak tayo ng mga proven breeder. Dahil tandaan natin, itong mga alaga natin, loyal po yan sa mga kapares nila. So yan po ang unang tanong mga kaibon. Pangalawa na tanong sa akin ng kaibon natin, pwede daw bang malaman ang gender ng isang ibon sa pamamagitan ng huni? Mga kaibon, hindi ko masasabi kung pwede ba natin talagang malaman ang gender ng isang ibon sa pamamagitan ng huni nila. Basta po para sa experience ko, mas maingay po ang mga hen kumpara sa mga kak. Ang kak kasi tahimik lang yan. Pag linapitan ng hindi nila gusto, tutukain nila. Ang mga hen talagang maingay po. Maingay ang mga hen base po sa karanasan ko. Pero kung sabihin natin na about sa gender, meron din kasi minsan mga kak na maingay, meron din mga hen minsan na tahimik. Kaya po hindi ko po masasabi kung talagang accurate na sabihin natin na pwedeng malaman. Pero sa experience ko, yan lang po ang masasabi ko, medyo maingay ang mga hen. So yun po ang pangalawang tanong sa atin mga kaibon. Pangatlong tanong sa akin mga kaibon, ang tanong, okay lang daw ba ilagay yung mga ibon sa may hagdan dinadaanan daw ng mga tao? Mga kaibon, na para sa akin, kung meron naman tayong pwedeng paglagyan, huwag natin ilagay sa talagang dinadaanan ng tao. Kasi hindi po yan makakapag-breed ng maayos, hindi po yan makakapag-focus na magparami kapag meron palaging dumadaan na tao. For example kasi mga kaibon, halimbawa po, yung dalawa nagme-mate, tapos biglang mayroong daraan, so kakalas po yan, hindi tayo makakapag-pamate sa kanila ng successful. Kaya po, mangingitlog din yan, halos lahat, infertile yung magiging itlog. Minsan may mga pagkakataon na natatagalan pa yung pag-mate ng dalawa dahil po kada merong dadaan na tao, lilipad yung dalawa, magiging mailap tuloy yung mga alaga natin. At magiging stress po yan dahil po palagi silang nabubulabog. Kaya po mas maganda kung meron tayong pwedeng paglagyan na ibang lugar na pwedeng mas hindi dinadaanan ng tao, yung hindi sila mai-stress, mas maganda doon natin sila ilagay para tuloy-tuloy sila sa pagbibreed para makapagparami po tayo ng mga inakay. Huwag po natin ilalagay sa talagang dinadaanan ng tao. Bukod sa mai-stress na yung alaga natin,
hindi pa po yan makakapag-focus sa pag-mate ng dalawa dahil po palaging may mga dumadaan. So hanggang dito muna yung video natin. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.